Shoutout sa lahat ng mga kababayan ko. Kanya-kanya tayong paniniwala. Kanya-kanya tayong sinusuportahan. Kanya-kanya tayong may dignidad. Pero, sa palagay ba natin, ay tama yung pinaglalaban natin, yung sinusuportahan natin. Minsan hindi natin naiisip na baka pag ginawa ko to, ay pagsisihan ko. Iyon ang malaking katanungan sa ating mga Pilipino, sa taong bayan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, especially sa administration versus Duterte. Kung napapansin niyo mga kaibigan, ang present administration ay punong-puno ng kagalakan na mapasakamay nila ang lahat ng kapangyarihan sa Pilipinas. So, iyan po, real talk po yan. Yan po ang katotohanan. Sa pinagdaanan ngayon ng Pilipinas, ni Duterte, alam niyo, may mga kababayan tayo na pinaglalaban ay wala sa lugar. Hindi tama. Nababayaran lang sila. Ito, ipagpalagay na lang natin kay Aling Sheila. Bit-bit niya ang namayapang anak niya dahil natigog sa illegal na pinagbabawal na gamot. Noong 2024 daw Pero, nalitratuhan siya o nabidyuhan siya ng nakakilala sa kanya. So ito ay kahihiya. Pinaglalaban mo iyong wala sa lugar. Pinaglalaban mo iyong hindi tama. Binibintang mo sa isang taong hindi niya ginawa sa kanyang buhay. So, panoorin natin mga kaibigan si Aling Sheila. Kay Nanay Sheila, bakit ho naman ganyan? May edad na po kayo. Bakit po kayo gumagawa ng kasinungalingan? Dinadamay niyo pa si Tatay Diggs sa kalukuhan na ginawa ng anak niyo, na binibintang niyo pa sa kanya. Yan po ang napakalaking pagkakamali niyo. Nabash kayo tuloy ng mga nakakilala sa inyo at nabidyohan kayo. At ito pa mga kaibigan, wala talaga, hindi nila binibigyan ng pagkakataon si Tatay Diggs. Sa ating mga sambayan ng Pilipino, kayo nang humusga. Kayo ang mag-isip kung tama ba yung ginagawa nila. Bakit ganun ang mga kababayan natin? Masyadong sakim sa kapangyarihan. Masyadong sakim sa kayamanan, sa pwesto sa gobyerno. Bakit ho? Hindi niyo pumadadala yan sa hukay. Tanging sarili niyo lang po ang daladala niyo. Pero bakit ho lahat ng kabalastugan ay nasa atin? Sa Pilipinas diyan mo makikita ang lahat ng kalokohan. Lahat, mula umpisa, pataas, sa mataas na posisyon, nandyan po lahat. Nandyan din ang lahat ng mga scammers. Ito real talk to mga kaibigan. Nandyan din ang lahat ng mga manluloko. Lahat kapong Pilipino lulukohin mo, ibibinta mo. Nandyan din yung mga babae, lahatin na natin. Na manluloko ng mga AFAM, nandyan lahat yan. Nandyan yung mga OFW na iniiwanan din ng asawa dahil sa kabit. Pleito Ricardos po ang Pilipinas. Lahat mahanap mo andyan sa Pilipinas. Ito pa, sa mga malalaking media network, napaka-bias din po nila. Hindi po sila nagbabalita ng totoong pangyari. Ito, panoorin din natin itong mga kaibigan pro Duterte na hindi pinapapasok. Ito po ay hindi pinakita ng media. Yung magnotaryo, yung notaryo publiko. Sir, nakikiusap po kami. Wag. Baka may ito. Baka may ito. Asawa ni Pirarmi pare. Huwag nagpabayan yan. Notary lang. Pinagsasatang na yun. Naiintindihan namin kayo, pero wag nyo siyang... Huwag nawakan siya. Hindi mo inawakan. Nakibukas na lang. Notaryo na lang.
Bro, pagbigyan mo na, notaryo lang yan naman eh. Nasa batas yan. Sir, papasok naman po siya. Kung ano daw sir, yun lumabas sir, sila daw sir ang papasok sir. Di sila lang. Sa malalaking media network sa atin, napaka-bias po yan, mga yan. Isa pa ang gusto ng Pro Dutertes, ng mga attorney, ay magkaroon ng drug testing ang mga nakaupo sa gobyerno. Pero tinanggi po nila, ayaw nila. Naglabas din po ng memorandum ang Chief PNP na ang pwede lang po ay Armed Forces of the Philippines, PNP at active personnel. Ito, panoorin din natin ito mga kaibigan dahil lahat po ng Ricardo ay nasa Pilipinas. Kaya nga tinawag na Kompleto Ricardos ang Pinas. Yung inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. Patay ka, I would like to Pilipinas. clarify that covers only the AFP, PNP active personnel. Kayo na po ang humusga. Saan po ba kayo naniniwala? Sa mga nakikita niyo na lumalabas sa social media, iyong katotohanan lamang ang paniwalaan niyo. Huwag po kayong maniniwala sa mga puro kasinungalingan ng mga fake news. Maniwala po kayo sa nangyayari sa ating bansa. Sino bang susuportahan niyo? Yung manluloko o yung mga hangarin sa bayan na umudlad ang ekonomiya natin, umudlad ang taong bayan, mabigyan ng mga gandang trabaho, umudlad ang ating bansa. Pero hindi. Kanya-kanya tayong opinion. Kanya-kanya tayong kuro-kuro. Kanya-kanya tayong sinusuportahan. Pinaglalaban natin yung hindi tama. Lahat po ay nandyan sa atin sa Pilipinas. Pumanig po tayo sa mas alam natin na makakatulong iaangat ang ekonomiya ng taong bayan. Bakit po tayo pumapanig sa maitim na hangarin ng ating bansa? Sakim sa kapangyarihan. Yan po ang kalakaran sa atin. Sakim sa korupsyon. Sakim sa kalukuhan. Lahat po ay nasa kanila. So bakit po tayo naniniwala sa mga political dynasty na ang hangarin lang ay pera ng taong bayan? Hangarin lang ay kapangyarihan. Pwesto sa gobyerno. Pero yung tunay na trabaho, yung tunay na naghihirap ng taong bayan ay hindi po nila tinitingnan. Ang nakikita lang po nila ang pagkakamali ng kapwa nilang nakaupo sa gobyerno, yung matataas na opisyal. Yan po, silipan. Hindi po nila nakikita yung taong bayan. Paano umasinso ang Pilipinas? Paano matugunan ang paghirap natin mga Pilipino? Yan po ang dapat tutukan ng gobyerno. Hindi po nakatutok kung kaninong tao lang. Siraan ng siraan. Bakit? May nakukuha ba kayong? Lumiligaya ba kayo? Pag nasisiraan niyo isang tao? Bakit ganun tayong mga Pilipino? Puro paninira sa kapwa natin mga Pilipino. Bakit hindi na lang natin mahalin ang Pilipino? Asaan po ang mga hospitality natin? Mababait ba ang mga Pilipino? Pero sa nakikita ko, puro katraiduran po. Treason. Yan po ang lumalabas sa panahon ngayon. Wala ka na po pwedeng pagkatiwalaan. Dahil ultimo kamag-anak mo ay isusumpa ka, isusugal ka pagdating sa pera. So yan po mga kaibigan. Tandaan niyo po yan. Lahat ng sinabi ko. Kompleto Ricardos po ang Pilipinas. Lahat po ng kalukuhan mula ibaba pataas ay nandyan po. Kaya pumanig po tayo mga kaibigan sa alam natin na makakatulong sa atin. Bakit maraming nagmamahal kay Duterte? Sige, tingnan natin. Buong mundo nakatutok ngayon sa kay Duterte. Tingnan natin, mga kaibigan. May sumusuporta ba kay BBM sa ibang bansa? O sa Netherlands? Nagrarally ang bawat kababayan natin, pati ibang lahi. Lahat ng sulok ng mundo nakatutok ngayon kay Duterte. Sa pagka-aresto niya, na maling-mali naman, wala siyang due process na binigay sa kanya. Parang lumalabas, tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping. So yan po mga kaibigan. Bakit? Kasi nakakasama rin ng loob mga kaibigan.
kung sino pa yung taong gumawa ng kabutihan sa atin ay sinusuklian ng hindi maganda. Puro na lang bintang, wala naman kayo napapatunayan. Pag natigbak ang kamag-anak niyo dahil sa illegal, isisisin niyo sa kanya. Isa pa, ang ibang simbahan, ang ibang paniniwala dyan sa atin, sinusuportahan ng kasamaan. Dahil pira-pira lang yan. Pira-pira lang yan. Ang ibang relihiyoso sa atin ay pira-pira lang yan. Sila pa nangunguna sa mga rally. Sila pa ang nangungunang pumutak. Imbes nasa gitna sila, pero hindi. Dinadala nila sa kalukuhan yung paniniwala nila. Hindi ko nilalahat ha. Dahil ganon. Binibinta yung karangalan nila. Binibinta yung dignidad nila. Sa alam nilang kikita sila. Kahit alam nilang mali yung pinaglalaban nila. Binibinta pa rin yung dignidad nila sa isang pwesto. Come on mga kaibigan. Bangon Pilipinas. Matuto tayo. Lugmok tayo. Huwag po natin hayaan, mga kababayan, ang nangyari sa ating bansa. Iangat po natin ang ating bansa. Huwag po tayong sumuporta sa mga kandidatong may itim ang balak sa atin. Puro kasinungalingan lamang. Diba? So kayo na po ang humusga mga kaibigan. Real talk po yan mga kaibigan. Ang Pilipinas ay kompleto ricados. Lahat po nandyan ang kalukuhan. Mula ibaba pataas.